Hello po, good morning po. Ayan, parang nahiya po kami, no? um, bago po ang lahat, no, nais po muna namin magpasalamat, no, talaga namang pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon, no, at hinayaan nyo kami makapibahagi ng kaunting kaalaman, no, sa ating mga kapwa Pilipino. Ayan. Gusto ko rin po muna magpasalamat kay Cap at sa Chief of Staff na si Ms. Annalyn Sariopo na tinulungan kami para matuloy yung event na ito. Ang aming event ngayon or programa, maikling programa, ay yung Digital Bayanihan para kay Lolo at Lola. Sabi namin, para kay Lola at Lola, pero ba't parang mga bata pa yung nanandito? Mga mukhang Nadine Lustre at James Reid. Grabe, parang wala akong makitang above 50, di ba? No? Ayan. So, sige, babaguhin na lang namin yan para sa mga binata at dalaga. Ayan, bagong lahat, no, magandang umaga ulit. Nais po namin imbitahan ng lahat na tumayo para sa pag-awit ng ating pamansang awit na susundan ng isang maikling panalangin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging sa sinamalan, alam na puso, sarili ko'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka ng magiging, sa manlulubing, di ka pasisingil, sa nagalat tulong sa simulan, sa langit o magaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawag ko'y tagumpay na nagiging, makituwin at araw na kailan pang ay magiging, luwag at araw ka, buwan ating pagsika, buhay langit sa piling mo, aming ligaya na pangay mga akin, at mamatay ng dahil sa'yo. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will, and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po. Maaari nang umupo ang lahat. No? Habang wala pa si Cap, meron muna tayong gagawin para mabuhayan ng ating mga dugo. No? Tinatawagan ko si Teacher Laika and Teacher Marvin. Bago po pala ang lahat, ayaw niyo po kami magpakilala. Ako po si Jairo Angela Pascual, isa pong pre-service teacher mula sa Philippine Normal University, Bachelor of Values Education. So, ayan, kabutihang asal po ang aming tinuturo. No? Ayan, kasama ko po sila, Teacher Claire, Laika, Marvin, at si Teacher Casey, Kyla, Rodney, and Jose. Ayan. And Teacher Alex. Ayan, sorry. Ayan po, lahat po dito kami ay mga teacher, no? And nakita naman po namin na kagalang-galang talaga ang aming mga bisita ngayon. Ayun, inaanyayahan po namin kayo na
tumayo ulit, pasensya na, para sa ating energizer. Alam niyo po, kagabi, nag-iisip kami kung ano ang perfect na kanta para, alam mo, masabayan ng ating mga binata at dalaga, no? Ayan, pangungunahan tayo ni Teacher Laika and Teacher Marbeline. Ayan. Parang kulang sila. Si Teacher Kyla na rin and Teacher Casey. Sa harap. Ayan. Morning po. Okay. Sasabayan lamang natin, no? Energy! Energy! Sabay-sabay! Ayan, maraming salamat po no sa isang masigahong sayawan. Ayan. Talagang mga, alam mo, feel ko tambay sila nun sa disco noong mga panahonan nila. Pansin nyo, hindi ako masyadong sumayaw kasi ako yung unang magsasalita. Rinactice po namin to kanina, hingal na hingal ako. Mga 1 minuto po ako nagpahinga. Kaya iniwasan ko na. Ayan, ang tema po namin dito ay ang anti-scam, no? Sino lang nga po dito ang na-scam na? Wala. Attempted scam. Yung mga nakakatanggap sa tingin nyo ng mga messages na ako si ganito, di ba? Halos lahat tayo, no? Talamak ang ganitong uri ng scam. Sa text pa lang, di ba? Kahit registered ng ating SIM. Sino naman dito ang scammer? Maliban kay Claire. Wala naman po, no? Ayan, mabuti naman kung ganon, no? Ayan, next slide, teacher. Ayan. Ang scam ay isang uri ng panlilinlang kung saan may nagpapanggap para makuha ang iyong pera o personal na impormasyon. Hindi lang naman umiikot sa pera o personal na impormasyon ng uri ng scam, no? Maaari rin ang scam ay kayo ay inaanyayahang makipagkita sa isang tao. Ayan, kung may date, si Lolo, ayan, may mga date, si Lola. Isang uri din ng scam, maaaring maging posibleng uri rin ng scam yun, no? Na nakakapahamak sa seguridad ng isang tao. Ayan. Meron kaming dalawang halimbawa ng scam, no? Maraming iba't ibang uri ng scam, ngunit sa tingin namin ito ang karaniwang nararanasan ng ating mga mamamayan, no? Ang isang imposter scam and prize scam. Ayan, next slide. Ang imposter scam ay maaaring nagpapanggap na pulis, no? Ayan, isa sila, o kaya naman sila ay taga-bangko o kawani ng gobyerno, pwede sila magpanggap bilang si kapitan. O isa namang silang, ayan, taga-bangko, mga pulis, pwede rin from LTO if may natatanggap kayong messages na one time may natanggap akong messages, wala naman akong driver's license, pero ang sabi sa akin is, nahuli daw ako na nagsa-cellphone while driving. So, maraming hindi naniniwala, pero at some point, may naniniwala pa rin sa mga ganong uri ng scam, no? Ayan, ito yung example ng imposter scam. Next slide po. Ayan, no? Hello, ako to si Marbs. Baka pwedeng mahiram naman ng 1K, emergency lang, na aksidente ako. Hindi lang bilang police, no? Taga-bangko. Maaari din yung mga pamilya natin. For example, si nanay, nahack yung
FB account niya. Usually, mini-message yung mga kakilala, tinitingnan, humihingi ng pera. Kasi, ayun, ginagamit na may emergency ako na kailangan ko ngayon. At marami din talagang nahuhulog sa mga ganitong klase ng uri ng scam. Ayan, next slide po. Ang price scam, feel ko karamihan sa akin talaga naranasan to. Yung sinasabing nanalo ka ng premyo kahit hindi naman totoo. Yung ipapaklik sa yung link, usually sa text messages. Ako po ay hindi nagsusugal, no? Pero may nakakatanggap ako ng mga link na ako daw ay nanalo sa sugalan, na PAGCOR license naman daw sila, no? So, usually kapag ganun, naranasan po kasi yun ng nanay ko na clinic niya po yung link. So, doon na po. Nakuha po lahat ng information niya. Kahit sabihin po natin, naka-iPhone tayo, Samsung S24, yung talagang high-end. Once na na-click po natin yung link na yun, talagang malaki yung possibility no, na ma-hack na yung system natin. So yun po yung iniiwasan namin. Especially po sa, hindi po kasi lahat ng lolo at lola natin ay marunong talagang gumamit ng cellphone. So ayun, ito yung kadalasang na-fall sila sa gantong tricks. No? Next slide po. Ganito naman yung, ayan, para maglaro at makakuha ng megawin. No? Parang, yan, sino po nag-scatter dito? Wala naman po, no? Ayan, yung mga scatter, yung baccarat, ay mga ganong, ayan, i-message niyo daw siya. So, may flower na white sa tenga. Talagang, ayan. Ito naman yung mga uri ng scam. Minsan din pag, kahit nagko-chrome lang tayo, may lumalabas na nanalo ka ng iPhone 17, gano'n nagwa-browse lang tayo. Huwag po natin i-click ang link dahil malaki pa yung possibility na tayo ay mahulog sa ganitong scam. Ngayon naman, next slide, kailan ba natin nakikita ang mga karaniwang senyales ng scam? Ayan, para sa lesson 2, si Teacher Jose na po ang magdi-discuss. Ayan, thank you so much, no? Ngayon naman, alamin naman natin ang mga karaniwang senyales ng scam. Ayan, napakalagang malaman natin yung mga karaniwang senyales ng scam dahil sa panahon natin ngayon, yung mga scammer, hindi lang siya yung parang pupunta sa bahay nyo or kakausapin ka in person. Pero sa panahon natin ngayon, ang mga scammers ay hindi lang siya sa in person nga. No, nangyayari siya through digital world. No, may mga nang-scam sa text, sa mga messaging app katulad ng Facebook, katulad ng other social media platforms. So, napaka-importante natin malaman na ang scamming ay hindi lang siya nangyayari in person. Nangyayari din siya through digital world. Ayan, so. Ngayon, next slide please. Ngayon, so ano mga ba yung mga pamamaraan ng mga senyales ng isang scam? So, unahin natin yung mga psychological. So, una is yung pagmamadali at pressure. Dito naman, no, malalaman natin na sa kadalasan, sinasabi na malalak yung account mo pag hindi ka sumunod or pag hindi mo kinilik yung isang link na binibigay nila. So, meron sinasabi nila na pang ngayon lang tong promo na to. So pwedeng within 24 hours lang makukuha mo tong promo na to. So, parang naobliga ka na, kiklik ko na to, ay pupuntahan ko to, or magsisend na ako ng pera kasi within hours lang siya. So, and so yung yun. Meron pa yung may kaso ka kung hindi ka magbabayad agad. So, common to kasi nangyari to sa isang professor namin, no. Sinabi niya sa amin na may nag-text daw sa kanya na meron daw siyang ginamit yung number niya at then iba yung pangalan. So kapag hindi daw siya nagbayad, magkakasuhan daw siya sa utang na kanyang niloan. Pero hindi naman siya naglo-loan. So napaka-importante na hindi tayo dapat mahulog sa ganong pamamaraan ng pamper-pressure ng mga scammer. Ayan. Next naman is ang sobrang gandang alok. Dito naman malalaman natin na too good to be true ang isang pang-i-scam. No? Naranasan niyo na po ba yun sasabihin sa inyo na mag-invest kayo dito, meron kayong napakalaking interest, napakababa ng risk ng investment na to. So, kadalasan to nangyayari sa mga investment na magbabayad ka lang daw ng 5K. Kikita yung 5K mo within a month ng
doble. So napaka too good to be true na to. So, dapat natin malaman yun kasi hindi madaling kumita ng pera. So, kumikita sila ng pera through scamming. Tayo, kumikita tayo ng 600 per day lang. Kaya, dapat natin ginagastos yung pera natin sa pinakamaayos na pamamaraan at hindi tayo nagpapaloko sa mga ganitong pang-i-scam, no? So, yung mga walang risk, mga once in a lifetime opportunity na kapag ginarap mo daw ay kikita ka ng malaki. And hindi madaling kumita ng pera, tatandaan natin yan palagi. Ayan. Next naman is ang paggamit ng emosyon. Dito naman, no, napaka-talamak dito sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. Sinasabi na, may na-aksidente yung anak nyo po. Kailangan po natin mabigyan ng tulong para mapagamot natin siya agad. Diba? Kadalasan nangyayari to na pinukuha yung impormasyon ng mga anak natin or mismong tayo, magte-text tayo, ginagamit yung pangalan natin sa pang-text sa mga kakilala natin, sasabihin na na-disgrasya tayo, may nangyari ng masama, nangihingi ng pera para kumita sila o ma-scam kayo. Pero usually, yung mga gantong paggamit ng emosyon, no, medyo mahirap siyang malaman, no? Kaya dapat sa gantong sitwasyon, kailangan natin humingi ng gabay sa mga mas nakakaalam. Kasi kadalasan minsan dahil nga napaka-urgent ng nangyayari, sinasabi na yung anak niyo po na disgrasya, kailangan na po ng pera para mapagamot agad. So dapat natin malaman kung totoo nga ba to o hindi. Ayan. Next slide naman is ang kakaibang lihim na hiling. So, dito sasabihin na huwag mong sabihin sa iba ang transaksyon. No? Kadalasan ganito sinasabi na na kahit kunyari tatawag sa inyo yung bangko, sasabihin sa inyo na meron kayong sobrang na deposit sa inyong bangko at kailangan ng inyong information. Pero imbis na ipunta kayo sa kanilang website, no, hinihingi na mismo sa through phone yung mga information na kukunin sa inyo. So mali yun, no? Kailangan dapat tayo pumunta sa tamang proseso sa paggamit ng mga ganyan. So, katulad yan, nilalampasan yung mga tamang normal na proseso ng isang kumpanya. So, parang nag-shortcut, no? Ayan. Next naman is ayan. So, sa pagpapanggap na otoridad. So, napaka-common din to na nagpapanggap ng isang government official. So, napaka-common siya kasi nga sa panahon natin ngayon, biglang may gumagawa ng page ng fake na barangay or page ng barangay captain. Sasabihin na may ayuda, pero bago ka makakuha ng ayuda, hingi ka muna ng 1K pesos, ay 1K through GCash, di ba? Maraming nanghihingi. O kaya naman, sa ganitong sitwasyon, di ba, may mga pwedeng yung favorite mong singer, biglang mag-chat sa'yo na kailangan namin ng pera para maka-attend sa concert, di ba? Napakamaraming paraan ng pagkukunwari. Ito nga yung isang example ni Teacher Jairo na impostor scams. Ayan. Next slide naman is, ito naman sa technical. Ito yung pamaraan na technical ng mga scammer. Ayan. Mga kahinahinalang email or sender. Ayan. So, dito naman sa kahinahinalang email or sender, dito malalaman natin na kahinahinala siya unang-una kapag hindi natin kilala. Pag galing sa hindi nating pakilala yung email or number. So mag-ingat tayo sa mga hindi natin kabisadong number or kadalasan sa mga mali. Very nangyari na sa akin kasi may mga nagsisend sa akin ng random na number na sinasabi na nakatanggap daw ako ng ayuda through GCash. Pero kapag tinignan mo yung spelling ng GCash niya, mali yung pag-spelling niya ng GCash tapos may link siya doon. So kapag kinilik mo yun, posibleng
makuha na lahat ng information sa cellphone mo o yung mga information ng mga lahat ng nasa digital na tulad na sa cellphone. Ayan. So, next naman is yung mga delibadong links at attachment. Ito, ayan. Ayan, ngayon, Monday lang siya nung nakaraan, na-receive ko yan. Ayan. And may mag-register na daw ako, meron na daw akong 500 rewards. So, too good to be true din yan. And also, pag nakita natin yung yung link, ayan, sobrang sobrang wala siyang official na name yung link, kaya napaka-delikado din yung ganyan. So, dapat natin malaman na kapag yung mga ganito yung itsura sa sa text nyo po, ayan, and mga random letters yan, kadalasan yung ganyan is scam din siya na balak makuha yung information nyo. Ayan, so next naman is yung peking website. Ayan, isa rin yan, no? Meron akong natandaan sa TV5 ba yun or sa GMA na nagpapa-cash out, ay may nagka-cash out daw sa kanya. May binigay silang na link, and then pag yung pag-cash out nila, pag login nila doon is nakuha lahat ng pera nila. Ayan. So kaya wag tayong magda-login sa mga website na gawa lang ng dapat natin malaman na yung page ng GCash mismo yung ginagamit natin. No? Maging aware tayo sa mga ganung sitwasyon. So, ayan. Next slide please. Ayan. Ito nga yung sinasabi ko is yung mga bagong pamamaraan ng panloloko. Ayan, yung ginagamitan lang ng QR code. And familiar po ba tayo sa QR code? Alam niyo po ba to? Ayan, gine-generate lang siya through app. Ayan. So, napakadali lang ng ibabahagi ng QR code kasi yung QR code wala nang yan, i-scan mo lang yan. So, minsan, kadalasan, katulad nga ng sinasabi ko, yung mga magka-cash out, ayan, binibigay lang yung QR code. So, pagbigay mo ng QR code, pwedeng yung QR code na yun is virus pala siya or papunta siya sa mga dangerous website. So, kapag pinindot mo yun, pwedeng makuha lahat ng pera mo malimas dahil nga illegal yung website ng pupuntahan ng isang QR code. So kaya dapat kapag may nakita tayong QR code, wag natin siyang bubuksan agad kung hindi ito generate ng isang official na website. Ayan. So, meron pa, ayan. So, mga AI voice cloning. Ayan. Napakabago to, no? Aware po ba tayo sa artificial intelligence? No po. Alam po ba na rin ang artificial intelligence? Ayan po. Ayan. So, napakabago lang siya. Is this nakakuha din ako ng gantong sitwasyon sa AI voice, no? So, minsan may random na tatawag sa number nyo. Ayan. Pag sinagot nyo siya, yung AI voice na yun, hindi siya interactive. Malalaman mo agad na hindi siya isang tunay na tao. Kasi nga, kapag sinagot mo yung tanong niya is hindi siya sasagot. Kundi, tuloy-tuloy lang siya sa pagsabi kung anong gusto niyang sabihin. Kadalasan niya ganito, sasabihin sa'yo na nanalo ka, ganyan, tuloy-tuloy lang siya sa pagsabi na i-visit mo daw tong website na to, tapos bigla na siyang mamamatay. So dapat yung mga ganong tawag is wag natin i-off na lang natin to kaagad. At huwag tayong makikurious dahil kadalasan sa mga nakikurious na ganun, sila pa yung mga nabibiktima ng mga AI. So yung AI, hindi lang siya limitado sa AI voice. Meron din tayong mga AI videos na nagagawa sa internet. So pasensya na wala akong na-provide para sa AI artificial intelligence na video. Pero kadalasan sa mga artificial intelligence na video is meron silang watermark or meron silang mga logo na sila ay ginawa ng isang app. Pero malalaman natin na ang isang video ay isang AI kapag ito lang ay short video. No, sa panahon ngayon ay medyo hindi pa ganun ka-advance yung AI, pero ang nade-generate lang ngayon ng artificial intelligence na video is short videos lang. So, maging aware tayo sa mga ganun. So, ngayon naman, iwasan ang scam. Okay. Ayan.
Ayan, no. Bago natin ipagpatuloy ang ating maikling diskusyon, nais ko munang tawagin ang ating kagalang-galang na Barangay Chairman, Honorable Thomas Raymond Lising, para sa kanyang maikling mensahe lamang para sa atin. Please let us give him a big round of applause. Thank you. Morning po. Morning. Talaga may picture pa, ha? Sa Facebook to, no? Okay, so syempre, unang-una pagpapasalamat natin sa mga mag-aaral ng PNU. Tama ba? PNU. No? Sa kanilang isinagawang activity, no? Para sa ating mga senior citizens. No? Ngayong umaga, napapanahon ito, no? Yung paksa natin. Dahil nga marami rin tayong experience sa panloloko, no? Lalo na paggamit ng teknolohiya. No? So, minsan, kahit naman hindi matanda, no? Kahit hindi nakatatanda sa atin, kahit pasbata, nadadala rin, no? Ng panlilinlang gamit ang teknolohiya. So, of course, layunin natin sa activity na ito ay magabayan tayo, no? Alam ko, hindi naman lahat sa atin gumagamit ng cellphone, pero pagka nagkaroon ng pagkakataon, no, na minsan makakatanggap ng mensahe, akala sa akin galing, for example, di ba? Walang masama para ikumpirma, no? Ikumpirma po natin, no? Nang sa ganun ay maiwasan natin talaga, no, mga hindi magagandang mga pangyayari. No? So again, maraming salamat sa inyo, of course, sa ating mga attendees ngayon, no? Tita, maraming salamat sa inyong pagbahagi ng inyong oras. Tinitiyak naman nila, maikli lamang ito, no? Mga 4 na oras. 4 na oras. Ilang saglit lang naman po ito, no? Pero sure naman tayo, no? Kahit pa paano may gabay tayo pag alis natin dito, pagkatapos itong event na ito, itong activity natin, no? Mabibigyan tayo ng tamang mga guidelines, no? Mga paalala, no, lalong-lalo na sa paggamit ng teknolohiya. So muli, maraming salamat. No? Good morning po sa ating lahat. Thank you. Once again, ayan, thank you so much, Cap, for that very insightful message. No? Ayan, tutuloy na natin ang ating discussion. Onti na lang po, hindi naman po abutin ng 4 na oras. Ayan, paano nga ba natin maiiwasan ng scam? Ayun, salamat po, no? So, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, paano nga ba natin maiiwasan ang scam? Next slide, please. So, kadalasan kasi ngayon, ang sabi ni Teacher Jose kanina, is kadalasan sa mga scam is psychological. Lalong-lalo na yung pagmamadali o yung pagpe-pressure sa atin. So, ano nga ba dapat natin gawin para dito? So, unang-una, dapat nagdadahan-dahan tayo, no? Maghinay-hinay tayo. I-analyze muna natin, tinitignan natin ang mga links, na mga apps, na mga websites, no? Kasi kapag nagmamadali tayo, doon tayo nakukuha sa mga scam. Kasi nga yung tactics nga ng mga scammer ngayon, pinipressure tayo, minamadali tayo. Hanggang ngayong araw lang to, ngayong araw lang tong promo na to, no? Click mo agad, kung hindi mag-e-expire. Or yung mga sinasabi nga ni Teacher Jose na kapag hindi mo pinindot to, kakasuhan kita, no? So, bago natin pindutin kasi yung mga links na nakikita natin sa ating mga emails or text messages, i-analyze muna natin. Katulad na lang, sino dito yung katulad na lang, halimbawa, nakatanggap ka ng text na sinasabi na nanalo ka ng 50,000 pesos. Too good to be true, di ba? So, kailangan, huminto ka muna, pag-isipan mo lang maigi, mag-reflect ka. Ano ba yung ginawa ko para manalo ng 50,000 pesos? Hindi yung basta-basta mong pipindutin na hindi mo man lang ina-analyze sa sarili mo. Ano yung ginawa ko? Sumugal ba ako? O nag-gamble ba ako para sabihin nilang nanalo ko ng 50 pesos? May app ba ako na pinuntahan na pasugalan para sabihin nila sa akin na nanalo ako ng 50 pesos? Ano? So kinakailangan muna talaga natin na magdahan-dahan tayo, mag-self-reflect tayo. Ano yung ginawa ko? Questionin natin yung sarili natin. Karapat-dapat ba na manalo ako ng 50 pesos nang wala akong ginagawa? Kasi doon pa lang, very suspicious na yung nangyayari na yun. So ibig sabihin, ini-scam ka na. So, kailangan mong iwasan na talaga. Huwag mo nang pansinin yung text message o yung link na binibigay sa'yo nung nag-text sa'yo. So, next slide please. Ayun. Sunod naman ay siguraduhin muna ito. Karamihan kasi sa atin na dahil nga nape-pressure, hindi na natin sinisigurado
kung yung mga link ba, yung mga website na or yung mga apps na binibisita natin is legit or yung totoo talaga. So bago kasi natin pindutin yun, i-verify muna natin kung legitimate ba yun. So isang magandang halimbawa dito is, kunwari nakatanggap kayo ng text message kay Cap, sinasabi na, bibigyan ko kayo ng 10,000, libre lang. Alam naman natin na napaka-generous ni Cap, napaka-tulong Pero, wag muna tayo agad-agad maniniwala. So, ang pinakamainam na gawin natin dito, i-contact natin si Cap or yung mga kasama niya dito, yung mga barangay official. I-verify muna natin, tanong natin, Cap, ikaw ba talaga itong nag-text sa akin? Binibigyan mo ba talaga ako ng 10,000 on the spot? So, ganun lang yung una natin gawin. So, siguraduhin muna natin. Next, please. Ayun. So, sunod naman is yung huwag magbabahagi or never share any personal information about you. Lalong-lalo na kapag true text yan. Kasi po, kadalasan po kasi ng mga scammer, ginagawa po nila yung pang-scam nila through text or messages in different social media platforms. So, kailangan natin na alamin or kailangan alam natin na hindi dapat tayo nagbibigay ng information through text or messages lang. Kasi kung legitimate companies naman yung naghihingi ng personal information natin, pwede naman nila tayong tawagan or i-email. Sa pamamaraan ay mabe-verify natin kung through email nila sinend sa'yo, kasama dun yung email account or yung Gmail account nila. So mabe-verify mo na so sa ganitong kumpanya pala to, legit ito. No? Pero ganun pa nga rin, huwag tayo magbabahagi basta-basta ng information natin, lalong-lalo na yung mga bank account information natin, yung mga one-time PIN, yung tinatawag natin na OTP, kasi pang personal talaga yun. So kapag binahagi mo yun sa iba, malaki talaga yung chances na ma-hack ka at makukuha yung mga information about sa'yo. Isa pa kung bakit sinabi natin na huwag tayo magbabahagi agad ng personal information, laganap kasi talaga ngayon yung identity theft. Diba? So, malay nyo, hindi nyo alam, sa FB kapag nanghihingi po ako ng tulong, ng ayuda, ng pera, mula sa ibang mga tao. So, lumalaki yung scam at nasisira pa yung imahe nito. So, next slide. Yan, gumamit ng dagdag na seguridad. So, kapag sinabi natin gumamit ng dagdag na seguridad, gumamit tayo ng mga digital tools. Kasi laganap nga ngayon yung mga online scam, doon na ginagawa mismo ng mga scammer, hindi na nga face-to-face, hindi na harapan, mabihira na lang yun. So maganda na yung mga devices natin, yung mga laptops, computers, cellphones, meron tayong mga tools and apps na mape-prevent yung mga malicious softwares or yung mga links na sinesend sa atin ng mga scammer. So ano-ano nga ba yung mga ito? Maaaring ito yung mga antivirus softwares or pag-upgrade ng firewall ng ating mga devices, or mas maganda, mas secure kung yung mga accounts natin, lalagyan natin to ng two-factor authentication. So, paano nga ba nakakatulong itong mga digital tools na to? Kasi once na maka-receive ka ng email or maka-access ka ng apps or ng links or other websites, no? So once na i-access mo sila, agad-agad na magbibigay sila ng warning yung phone mo or yung device mo. Sinasabi na may nadidetect sila malicious content or malware doon sa mga binibisita yung site. So, agaran nila kayong i-direct outside of that link or outside of that website. So, para masiguro na yung mga information sa computer ninyo or possibly na para hindi kayo ma-hack. No? So, next slide. Ayan, isa pa to sa mga common scams, yung sa pagbabayad through online or yung sinasabi natin online payment. So, kadalasan kasi makakatanggap kayo ng mga, ayun nga, katulad ng kanyang ko kanina, kunwari, sinabihan kayo, nanalo kayo ng 50,000 pesos, ang gagawin mo lang is magsisend ka ng pera or ng bayad through this number, i-state nila kung ano number, through GCash. So, bago po tayo maniwala sa gano'n, siguraduhin po muna natin na legitimate yung bibigyan natin o yung pagpapasahan natin ng pera. So, unang-una, questioning muna natin ang sarili natin kung yung
kung yung legitimate, ayun nga, kung legitimate ba talaga yung ating pagbibigyan o yung pagpapasahan ng ating pera. Kasi kadalasan yan, ang ginagamit, ang strategy ng scammer dyan, is gagamit sila ng pegging card, pegging number, or yung mga pegging accounts na once na mabigay niyo yung pera sa kanila, itatapon na nila or sisirain nila yung mga cards na yun. O yung mga account na yun, i-delete nila. So once na na-transfer mo na yung pera, hindi na ma-detect, hindi na matitrace kung saan mo napasa yung pera. So, makikita natin dito na napaka-advanced na talaga or talagang palala yung mga ginagawa ng scammer ngayon. So, importante na malaman natin itong mga simpleng paraan na to, no, para maiwasan natin yung mga scams, no, lalo-lalo na ito ang programa natin, no, bayanihan para kay lolo at lola. No. So alam kasi natin na kapag tumanda na tayo, so may certain age limit kasi tayo na makapagtrabaho. So ibig sabihin yung income natin, hindi na ganun tumataas. Diba? So para makapag-ipon tayo, no, so alamin natin itong mga paraan na to, no, para hindi talaga tayo malugi kasi wala tayong malulugmok tayo sa kahirapan kung hindi natin maiiwasan yung mga scam na. Ayan, thank you so much po, no. May tanong po ba kaya tayo para sa ating mga speakers? Ayan, questions po. Alam niyo po, ginagawa to lagi ng professor namin. Pag wala pong tanong ang estudyante, ang teacher po ang magtatanong. Dahil nasarap sa pakiramdam na parang kami naman yung gaga-eme lang po. May tanong po ba tayo? Sige po, si Sir. Sir, paano po maiiwasan pag na-scam o saan po kami dudulog? Ayan. Tama, no? Napaka-timely ng question ni Sir. Nung share ko lang po, short experience lang. I'm a working student po para sa isang accounting office. Small accounting office lang. 6 lang kami sa office that time. Last month lang to nangyari. So, ang nangyari po is, ako po kasi yung boss ko po is ay half Chinese, half Filipino. So, senior citizen na rin po siya. So, parang minsan po, nalilimutan po niya yung number. Ang naka-assign po kasi sa akin is ako po yung nagbabayad sa mga permits, ganun, accounting. So, ako po yung nagko-compute. One time po, nagkamali po siya ng 2 number. No? Ang nangyari is, na-wrong-send po yung 50,000 sa ibang number. So, ang laking halaga po nun. Una, kinabahan po ako. Kasi usually po, ako po ang talagang nagsisend. Ako po yung humahawak ng cellphone niya para mag-send to make sure na hindi siya marorong send. Pangalawa, magkano lang naman po ang arawan ko? Paano ko kaya mababalik yung 50,000 pesos just in case po, no? Hindi po natin alam. So, una ko pong ginawa, luckily, una pong gawin natin, tawagan po natin kung ano yung bangko natin or GCash. Call po agad tayo sa GCash. Tatanong natin ano po yung gagawin kasi na-wrong send ako, ganito, ganyan. Kung bank transfer po ito, pumunta po agad tayo sa bangko natin or tawagan po natin para makapagpaset po tayo ng meeting. Kasi ang sabi ng bangko, once na-notify natin sila na may malicious activity or na-wrong send tayo sa ibang tao is ito-double check na nila agad and makakapag-file sila ng report. Pero ganito po kasi, sa GCash po, alam niyo po, bago tayo mag-send ng pera, is may i-check pa po tayo bago natin totally ma-send, tama? May nakalagay doon, I agree with all the terms and conditions and all that I stated in front or in the top of this is all true. Meaning, na-double check natin yung numbers and na-double check natin yung names bago natin i-send. Kasi po, isa po ito sa loophole, no? Once na na-check po natin yon, ibig sabihin, tinatanggalan na rin natin ng liability si GCash. Pero kasi hindi ka po makakapag-send kapag hindi mo na-check yun. So, before pa lang natin i-send, i-double check na po natin kung kanino po tayo mag-send. After po nun, pwede po tayong lumapit sa nearest police station or kung wala, here po sa barangay para po ma-assist kayo, ayan, nilakap, para sa scamming po and makapag-file po sila ng report. So, luckily naman po, medyo techy po ako. So, na-search ko po yung Viber, yung WhatsApp, lahat po ng messaging app. May message ko po yung na-wrong send na gamit. And luckily naman po, nabalik yung 50K. So, ayun naman po. Yun lang naman po. Yun, punta sa nearest barangay, call the bank, or the nearest police station.
may stop kami sa Minto, ito kayo mention ng pangalan, nag-Gcash. So, nung send. So, honest to goodness, yung na-send naman yung number, binalik yung pera. Oo, yun lang ang nangyayari. Opo, yun nga po. Ayun. Minsan po, pag tumatawag tayo sa Gcash, sasabihin nila, kayo na po ang kumausap sa nasendan nyo. Usually po ganun na po ngayon kasi meron na po silang two-factor authentication na you agree na yun nga, sinend mo na yung pera. And thankfully no, nababalik. Talagang, at the end of the day, no, sa kabutihan pa rin ng kapwa tayo talaga aasa. Ayan. May question pa po tayo? Wala na po. Sige, dahil nagtanong naman si Sir, hindi na po kami magtatanong. No? Ligtas na tayo sa question and answer. Dati po talaga, meron kami index card eh. Pag talagang nabunot ako, ay nako. Ayan, next slide. Ayan, para naman sa implementation. Dahil wala tayong tanong, meron tayong short activity, no? Na gagabayan tayo ni Teacher Casey and Teacher Alex. Ayan. May i-distribute naman kami na papel, no? Ayan, tapos ituturo nila kung ano po yung gagawin natin doon. At to make sure lang talaga na may natutunan, ganun po kasi ang turo sa amin. Bago papalabasin ang aming mga mag-aaral sa labas, i-double check namin kung talagang may natutunan sila sa na-discuss namin. Or baka po natutulog lang, nagsiselfone lang si anak, no? Pero baka naman po after neto, sabihin niyo po yung mga anak niyo, scam na rin sila. Baka po humingi lang ng baon. So, good morning po ulit. Para naman, sabi na nga po ni Teacher Jairo, meron po tayong maikling gawain para ma-evaluate kung talaga nakinig kayo. Kung talaga po bang naintindihan niyo po or maayos po namin na-explain ang aming ang aming program ngayong araw. So, sa inyong harapan or ang binigay po sa inyo ay dalawang card. Yung isang card po is nakalagay, warning, delikado alert. Tapos yung isa po is ang safeguard o totoo alert. Kasi ang gawain na po na ito ay magpapakita po kami ng mga example na mga text na maaari pong ma-receive ninyo or ng kahit na sinong tao. Tapos po, i-erase nyo yung card if sa tingin nyo ang text na ito ay safe text or kung warning text or scam text. Naiintindihan po ba? Okay. So, para po sa ating unang text, kung di ka pa ready mag-chat, okay lang. Ngayon na ang last chance mo. Link nasa bio, registration fee 100 deposit. Please, ito ang laro N, Super Ace Deluxe or Sugar Bang Bang. So, ayun. Paki-raise po kung ano sa tingin nyo ang text na ito. Ayan. So, karamihan, lahat ay tinaas ang warning card. Maaari niyo po bang explain paano niyo po nasabi? Pumili ng isa. Pipili po kami ng isa to explain kung paano niyo po nasabi na ito ay warning. At kung sino po ang magsasalita ay makaka-receive po ng isang prize. Wow! Ay, prize! Secret! Mama, putos na. Wala mo ba yung sagot? So, mahilig ko sa akin na warning. Hindi lang sa, example kasi ako ng one time, meron akong kinokontak, tapos parang gano'n na nga din nangyari na, mayroon kang nanalo ka ng ganito, parang di ako niwala. Tapos pinawagan ko yung mama, tapos parang nagulat din ako sa tawa ng tao, parang scam ata ito, kasi nga, parang di naman totoo. Tapos kinabahan ako na, yun ang tama nga din sa question na yan, na mali talaga po yan, kasi dapat, hindi po tayo naniniwala sa unas, anin muna natin yung tao, kung sino talagang kilala mo. Pero kung hindi mo kilala, i-delete mo na lang. Yan lang ang masabi ko. Salamat. Ayan, tama no. May gusto pa po bang mag-share? Wala na po. Bakit, ito explain na lang namin bakit bawal or hindi ka dapat maniniwala sa ganyang message. Una po, dahil sugal po ang nag-tag sa inyo, no? Sa kahit anong form, sa kahit na anong way po, unang-una maling-mali po ang pagsusugal, no? Tama po ba? Yun po kasi ang turo sa amin.
no? Maniwala po kayo sa akin, nakakasira po ng pamilya ang pagsusugal. Kahit hindi po kayo ma-scam dyan, no? Once na na-click niyo yung link, itadirect kayo sa app. Ngayon, magre-register kayo ng 100 pesos. Mananalo kayo sa una. Hanggang sa, ayun, natutuwa na kayo, hanggang sa tuloy-tuloy na, hanggang sa hindi natin alam, mas malaki na pala yung napanalunan natin kaysa, ay natalo natin kaysa sa napanalunan natin, di ba? And usually kapag ganyan, talagang fake po talaga yung message, lalo na regarding sa sugal or sa pagtataya. Ayan. So ayun, since si ma'am ay nakapag-share o nakapagsagot, siya po ay mabibigyan ng isang prize po. Wait lang, hindi po, pasensya na po, hindi po ako na-orient na ganyan po pala yung pag-distribute. natakot po ako. Ayun. So, for the next text po, this is legit po, yes. Licensed by PAGCOR po tayo. So, paste po sa text na yan. Maaari nyo pong itaas kung tingin nyo kung ito ay safe text or scam text po. So, meron pong isang nagtaas ng safe. Sa mga nagtaas po ng warning or scam card, pwede nyo po bang ma-explain kung paano nyo po nasabi na scam siya? Yung conversation tayo sa kabilang side. Sabi ng Professor Yana, dapat kapag tapos na dito Sige po. Wala pong logo ng PAGCOR. Kailangan po mismo manggagaling sa PAGCOR. Kasi yan po, parang number lang po yan ng isang nagpadala ng message. So, hindi po siya ng PAGCOR mismo. Yes, tama po. Opo, yung spelling po ng PAGCOR. Kasi yung PAGCOR po, kasi isa po siyang corporation. Philippine Amusement and Gaming Corporation. So, if corporation po siya, dapat po professional or tama yung pagkalagay po nung message. So, dahil nakasagot po si Sir, siya po ay magbibigyan ng prize. Saka, since si Ma'am din po ay nakapagsagot, ako, yes po, mabibigyan din po si Ma'am ng prize. Sa next text po, this is a friendly reminder that your Globe bill for the month of March 2026 is due on March 10, 2026. So, paki-analyze po ng text and kindly raise your cards po if tingin niyo po ito ay scam or safe text po. May mga hindi pa po nagkataas. Parang wala po tayong lunch magaling. Ayun, no? So, karamihan ay safe text or safeguard ang tinaas. Maaari niyo po bang ma-explain kung bakit sa tingin niyo ito po ay isang safe text po? Dito naman sa bandang Likod. Yan, sa bandang side naman, dito naman po tayo sa gitna. Ma'am, bakit po kaya sa tingin natin na safe or legit ang message na iyan? Mismo po galing sa Globe po. Tama. Ayan, tama. Dahil, una po, ang unang sign bakit ganyan is kapag maniningil ang Globe or ano pa ba, home credit, ganun usually, di ba? Or Meralco, nire-remind lang kayo na your due date na, so kailangan ng bayaran. Pero hindi sila nagsasabi or hindi sila nasa ganitong number nyo bayaran. Usually, dinadirect nila kayo sa official website or through authorized payment centers or Palawan Pawn Shop, ganon, Cebuana Luwilier. So, meaning, alam natin na authorized talaga yung ganon. Next slide po. Ayan. Okay lang ba? Deal ko sa'yo. Deposit ka lang 100 sa account ko. Oh. Kunwari si Kap yan, ha? Ipapanalo kita ng 10,000. Oh, 3K daw kay Kap, 7K sa'yo. Payag ka ba? 1, 2, 3, ayan. Okay, karamihan sa atin ay it's a scam or warning. Bakit kaya, ma'am, sa tingin nating scam or delikado ang ganitong message? Delikado po ba si Kap?
Hindi naman po. Mas maniniwala po ako kung personal niya. Tama, kumbaga nandito na si Kap sa harap mo eh. Ngayon ka nabigyan ni Kap ng 7K, di ba? Bakit sa text pa? Tama naman po, no? At saka again po sa Sugalito, and ayan, message mo ako sa Facebook niya. Bakit kailangan sa Facebook? Eh kung may official website sila, di ba? Na parang, ay, nandito yung credentials. Tama yung investment na pinupuntahan natin, no? Kasi may mga tamang investment naman po, like Sun Life, di ba? Ganon. Usually, tama naman po yung mga healthcare, no? Ayan, next slide po, please. Ay, nawalan lang ng signal. Pero ang ating text ay, your withdrawal of 5,000 from your ATM number 1234 has been successful. Ayan. Your available balance is 12,000 pesos. Ayan. Thank you for banking with BDO. Tapos usually may nakalagay dyan na link na dito. Bakit kaya? Inaalam lang na meron nag-withdraw sa account ko. Okay, sino po kaya ang pwedeng magsagot? Dito naman tayo. Kay sir naman po tayo. Ay, ayan, bakit po kaya sir? Sir, nagpapaalala lang na nag-withdraw kami ng withdraw at hindi naman ganito araw. Yan, please come. Ayan, tama po no na talaga namang reminder lang na tayo ay nakapag-withdraw. Usually po ang bank ay nagdo-double check. For example, ma'am, kayo po ba ay nag-withdraw ng ganito? Usually pag mga malalaking price, like 10,000, ganyan, 5K, usually nire-remind nila kayo, at least na-alert tayo, no? Kung ganun ba talaga yung gawa. Ayan, next slide po. Ayan, maghanda. Samahan mo kaming sumabak sa Spin Rounds Challenge. Bumida at manalo ng bagong Yamaha Vios. So huwag kalimutan ang papremyo sa sbnplay.eu. Sa tingin natin, ano po? One, two, three. Ayan, lahat po ba sa likod po? Nakataas na po ba? Ayan. Okay. Nay, bakit po kayo sa tingin natin warning? Bakit po warning? Sige pa, si nanay. Help a friend po tayo. Walang cellphone si nanay, pero nasabi niyang warning. Tama naman si nanay, no, na huwag tayong maniniwala sa ganyan. Pero usually meron kayong sa 7-Eleven, nagpapasali sila ng ganyang raffle. Sa mga official website lang po tayo sumali. Pero pag usually text, minsan hindi po talaga. Tsaka yung link na yan, pag clinic nyo po yan, tama, SPN Play. So, kilala ba natin yung SPN Play? Pag ganun, hindi naman natin kilala, huwag na natin ituloy. And experience the thrill at Winning Plus. Okay. Ayan, ano kaya sa tingin natin kung scam or ano yan, totoo? Okay, ayan, nakita naman natin lahat na warning sign, which is tama naman po. Ayan, parang gumagaling na ang ating mga estudyante, no, teacher? Talaga nagiging expert na sila sa pag-analyze. Next slide po. Ayan, this is a friendly reminder that your electric bill per March is due on March 10. Ano po kaya sa tingin natin kung fact po ito or warning sign? Ayan, safe ba? Safe or delikado? Ligtas po ba ito? Ayan. Taas po tayo ng ating ayan. Karamihan naman po ay safe, no? Which is tama dahil hindi niya kayo siningil on the spot or isend mo sa number na ito. Sabi niya ay, niremind lang kayo na ganito yung due date nyo and dapat sa official website kayo magbabayad or sa authorized payment center. Meaning authorized, legit, at may physical store, usually Cebuana and ayun nga, Palawan Pawn Shop usually. Or SM, usually sa SM meron silang payment center doon. Next slide po, sure.
Ayan, nakakadala, di ba, kapag sinabing sure panalo ka, pero talo pa rin. Ayan, subukan mo ngayon sa new site namin. Help kitang bumawi sa puhunan na 100 plus and 28 pesos na bonus. Ayan. Okay, magaling. Safe or delikado? Ayan, tama no, delikado ang ganyan. Ayan, gumagaling na talaga. Next slide po. Okay, feel ko last na to, no? Ayan, this is Nurse Anna from St. Luke's Medical Center. May appointment daw kayo kay Dr. Reyes on March 5, 2026. Please let us know if you need to reschedule or kailangan ba i-reschedule ang inyong appointment, no? There is no payment required over the phone. Thank you. Ayan, safe yan, no? Kapag usually ganyan, dino-double check lang nila kung tayo ay tutuloy sa kanila, sa ating appointment, no? As long as hindi sila humihingi ng pera over the phone or wala silang pinapaklik na malicious link na hindi tama yung spelling, ganon. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Tapos na po ang ating maikling programa. Diba? Parang hindi naman umabot ng 1 oras. Tama po ba? Ayan. Make sure po namin na mabilis talaga. Ayan. Para po sa closing remarks, natawagan po namin si Teacher Casey Declaro po para sa kanyang maikling mensahe. Ayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. So, ako po ay isang residente ng ating barangay at ito po ay aking mga kaklase at kami po ay natutuwa na andito ngayon sa inyong harapan na naibahagi namin ang aming mga kaalaman. So, actually po, nung nag-pastel analysis po kami sa aming paaralan, ang una-una po namin naisip ay itong ating barangay. Dahil sabi po nila, ay napakaganda daw ng ating barangay. So bilang palakpakan mo ang ating barangay, lalo na si Kap. So ayun, so natutuwa po kami at dahil sa kahit almost 2 hours po siguro, pero at least natutuwa po kami na nakapag-share ang bawat isa at natutuwa din po kami kasi nagpa-participate din po kayong lahat. At bilang isang civic competent citizens, gusto naming makatulong sa inyo kahit sa ganitong pamamaraan na maibahagi ang aming mga kaalaman na natutunan sa aming paaralan. At hiling po namin na kung ano po yung natutunan dito ay maibahagi rin po ninyo sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, o sa inyong mga kaibigan, o sa kung kanino mang inyong kakilala. So, maraming salamat po sa inyong partisipasyon at looking forward po for more programs sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. And thank you so much po. Pwede po magpa-picture na lang kami, kahit dito na lang po sila. Okay lang po ba? Okay po. Tayo lang po tayo, tapos picture po tayo. Kahit kami na lang po yung tatayin sa dito. Isa pa po. Smile!